IFM. Bata pa lang ako, motto ko na talaga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Yan ang dahilan kung bakit ako yung klase ng taong hindi marunong sumuko agad. Kapag may gusto akong bagay o tao, ginagawa ko ang lahat ng kaya ko. Makuha ko lang yun. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng bagay makukuha mo gusto mo. Kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. At dyan iikot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Call me Paulo from Santa Rosa, Laguna. Meron akong nililigawan na babae na kahit ilang buwan ko nang sinusuyo, hindi pa rin ako nasasagot. Lahat sila sinasabi na sumuko na ako. Naitigil ko na. Kasi lahat naman daw na napupunta lang sa wala ang lahat mga efforts ko. Makuha ko lang ang puso niya. Loko-loko ka, no? Sinabi ko ba sa'yong gamitin mo yung pabango ko? Ito naman ilang spray lang naman yung ginamit ko eh. Makareklamo naman to. Ano spray mauubos na to? Good luck kung hindi kay pagtabuyan ni Dana dyan. Bibilan na lang kita ng bago. Saka huwag mo sabihin yan, baka magkatotoo eh. Eh nako tol, alam mo, sumuko ka na lang ha, dahil siguradong busted ka na naman ngayon eh. Kaya kung ako sa'yo, tantanan mo na yan. Sumuko ka na, uy. Kapag mahal mo yung isang tao, hindi ka susuko sa kanya hanggat hindi ka niya nagagawang mahalin din. Dahil kung madali kang sumuko, walang mangyayari sa'yo. Sabi nga nila kapag may tiyaga, may nilaga. Sus, maglaga ka na lang ng itlog. May makakain pa tayo. Ewan ko sa'yo. Sige na, nandito na ako sa tapat ng bahay niya. Wish me luck, insan ha. Asa? Sungit. Okay, game. Ay. Ano naman ginagawa mo rito? Di ano ba? Akit ng ligaw. Pwede ba akong pumasok? Dami ko kasing dala eh. Please? Fine. Pasok ka. Salamat. Ilang tao ba ang pagbibigyan mo ng regalo? At ang dami naman yan. Siyempre, isa lang. Isa lang naman yung importanteng tao sa buhay ko. At ikaw yun. Flowers for you. Parang kabibigay mo lang sa akin ng isang araw ah. Ito na naman. Mukha ba akong patay para parating mong bigyan ng bulaklak? Di sadyang patay lang ako sa'yo. Hindi ka nakakatuwa. Gusto lang kitang bigyan ng bulaklak eh. Saka, ito rin pala, chocolates. Para maramdaman mo yung tamis ng pag-ibig ko. Hindi na ako mahilig sa chocolates eh. Sorry. Ibigay mo na lang sa iba yan. Okay. E di, ito na lang. Love letter. Love letter? At kailan ka pa natutong gumawa niyan? Uy, marunong naman talaga ako nun pa. Saka pinaghirapan ko yan dahil ang laman yan, yung pagmamahal ko para sa'yo. Kung ano yung nilalaman ng puso ko na wala namang iba kung hindi ikaw. Ay, Paulo, hindi ka pa napapagod sa mga ginagawa mo? Paano yung bigay mo sa akin ng mga regalo? Pinagkagastusan mo ko, pero hindi ka naman sigurado kung ano ang mga kakahantungan ng mga ginagawa mo. Kaya nga ako nanliligaw, di ba? Sinusubukan kong kunin yung loob mo. Kaya lahat gagawin ko, mahalin mo lang ako. Kahit nga anong ipag-utos mo sa akin, susundin ko kasi gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Kaya sige lang, gawin mo lang akong alipin, hindi ako magrereklamo. Mahal kita eh. Madalas nagmumukha na akong aso, kakabuntot kay Dana. Ayos lang sa akin. Parati kong sinusubukan na ihatid sundo siya. Pero parati rin siyang tumatanggi. Sumasakit na nga ang ulo ko kakaisip kung ano pa ang mga pwede kong gawin. Mapasagot ko lang si Dana. Di ba yun yung gusto niyong mga babae? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi lahat ng babae ganun. Sige yung iba, oo, gusto nila romantic date, mga nasa restaurant, o kahit sa bahay lang na may magandang presentation, pero hindi nga lahat. Sigurado ka bang effective yung mga pinagsasabi mo? Oo nga, kulit ng lahi mo. Kasi bihira na lang sa lalaki yung gumagawa ng ganun. Paano kasi kayo?
Puro kayo papogi. Yan, tsaka kayo mahilig. Effort na sa inyo yung magbigay ng flowers tsaka chocolates, tapos yun na, wala na. Hanggang doon na lang kayo. Kung hindi naging effective yung mga tactics mo, siguro naman, oras na para baguhin mo na yun, di ba? Sabagay, di ko pa naman siya totally nadadala sa isang romantic date. Panay kain lang kami sa labas. Kaya naman pala eh. Salanan mo naman pala kung bakit siya nagkakaganyan eh. O daan mo sa isang swabe at romantikong panliligaw, tol. Ganon. Kapag nagawa mo yon, ha, sinasabi ko sa'yo, lalambot ang puso nun sa'yo. Si Dana rin naman kasi yung tipo ng babaeng naiilang kapag dinadala sa mga romantic places. At ako rin naman yung tipo ng manliligaw na mahilig mamigay ng mga kung ano-anong regalo. Kaya mukha lang akong confident, pero ang totoo niyan, medyo hindi ko na rin alam ang ginagawa ko. Anong meron? Bakit tayo nandito at ganito ang setup? Di ba nangako ako sa'yo na dadalhin kita sa isang romantic date? So ito na yun. Flowers for you. Oh, himala. Hindi na isang dosena. Isang piraso na lang. Baka kasi magreklamo ka ulit na ginagawa ko ng flower shop ang bahay mo. Kaya isa na lang yung binigay ko. Pero don't worry. Special yan. Kasing special mo sa buhay ko. Hindi mo naman kasi kailangan mag-effort ng ganito. Nagsasayang ka lang ng pera at panahon. Gusto ko ang ginagawa ko. Kasi di ba kapag mahal mo yung isang tao, gagawin mo ang lahat, maramdaman lang niya kung gaano siya ka-special sa'yo. At ito yung paraan ko para maiparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ko. Tulad ng sinabi ko, hindi ko kailangan. Pinili ko to. Pinili kong habang buhay kong ipakita sa'yo na special ka sa buhay ko. Kailan ka ba susuko sa mga ginagawa mo? Hindi uso sa akin ang sumuko. Alam mo, ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ano bang meron sa akin? Ano bang nakita mo sa akin na parang wala kang balak hanapin sa iba? Mahal kita. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko naman kailangan ng maraming dahilan kasi yun talaga yung nararamdaman ko. Magiging magana ang lahat kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na hindi ko sasayangin. Subukan mo lang ulit and I promise, hindi na kita sasaktan. Aalis na ako. Dana, sandali. Dana! Ano ba? Di ba sinabi ko na sa'yong tama na? Pakawalan mo na ako. Kung kaya ko lang, matagal ko lang ginawa pero hindi. Kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin ako sa'yo. Pues, pigilan mo yung nararamdaman mo. Dahil kahit anong gawin mo dyan, hindi na kita babalikan. Matagal na tayong tapos, Paulo. Pwede bang tanggapin mo na lang yun? Hindi ko nga kaya eh. Mahal na mahal pa rin kita eh. Isang pagkakataon lang naman yung hiningi ko sa'yo. Isa lang. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yun? Hindi! Dahil wala na akong tiwala sa'yo. At hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo noon, pero matagal ko nang pinagsisihan yun. Gusto kong ibalik ang lahat sa atin. Wala ka nang ibabalik dahil ayoko na. Kaya tigilan mo na ako. Ayaw na kitang mahalin. Dahil alam kong magkakasakitan lang tayong dalawa. At paulit-ulit ko lang maaalala ang nangyari nun eh. Kaya alam ko hindi ako magiging masaya sa'yo. Parang awa mo na mahal kita. Isang pagkakataon lang. Hindi ko kaya ibigay sa'yo yun. I'm so sorry. Tama kayo ng narinig. Ex-girlfriend ko si Dana. Almost 3 years din naging kami nang magkahiwalay kami dahil sa isang malalim at masakit na dahilan. Kahit na halos 1 taon na kaming hiwalay noon, hindi pa rin nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At kahit ilang beses niya akong pinagtatabuyan, hindi pa rin ako nagsasawa na gawin ang lahat. Bumalik lang siya sa buhay ko.
Hindi pa rin ako sumuko na suyuin si Dana. Kahit na sinabi niyang hindi na siya babalik sa akin, hindi ako naniniwala. Dahil hindi naman yon ang nakikita ko. Hindi yon ang nararamdaman ko. Ay, Diyos ko, nandito ka na naman. Bakit? Parati mo na akong pilit iniiwasan eh. Wala na nga tayong dapat pag-usapan pa, di ba? Kasi nga matagal na tayong wala. At kahit anong gawin mo dyan, hindi na ako babalik sa'yo. Bakit? Dahil ba dun sa lalaking kasama mo kahapon? Nakita kita, may kasama kang iba. Oh, ano naman sa'yo ngayon? Sino ba siya? Boyfriend mo na ba yung lalaki na yun? Teka nga, wala kang karapatan na panghimasukan ng personal kong buhay. At isa pa, ano naman sa'yo kung may boyfriend na akong bago? Ex lang naman kita. Nagseselos ako. Naiinis ako dahil siya nagagawa mong pagbigyan samantalang ako halos lahat na ng oras binigay ko sa'yo pero wala pa rin. Kahit kailan, hindi ko hiniling sa'yo na suyuin mo ko. Pinagtatabuyan pa nga kita, di ba? Kaya wag na wag mong isusumbat sa akin ang mga ginagawa mo dahil ginusto mo yan. Sorry, Dana. Nadala lang ako sa galit ko. I'm sorry. Tigilan mo na ako dahil ayoko na sa'yo. Nasasayang ang lahat ng oras mo dahil sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ko na kayang tumbasan pa yan. Matagal na tayong wala, di ba? Kaya wag ka nang umasa. Mali ba yung ginawa ko noon para maging ganun na lang yung galit niya sa akin? Ay, nako. Sinabi ko na nga kasing ayaw na sa'yo nung tao. Pinagpipilitan mo eh. O kapag tama na nga kasi, tama na. Kung kaya ko lang umiwas, bakit hindi, di ba? Pero hindi eh. Mahal na mahal ko si Dana. Nang makita ko si Dana na may kasamang ibang lalaki, natakot ako ng sobra. Hindi ko kaya na may kasama siyang iba. Hindi ko pa kayang tanggapin na may nagmamahal na sa kanya bukod sa akin. Pero sa totoo lang, habang tumatagal, medyo nawawalan na ako ng pag-asa na magkakabalikan pa kaming dalawa. Naisip ko na baka sarili ko na lang ang niloloko ko. Ako na lang pala ang hindi pa nakaka-move on sa aming dalawa. Saan punta mo? Ilakad lang ako. Nako, huwag mong sabihin pupunta mo na naman si Dana. Ano ba, habi mo ba talagang mabasted ng paulit-ulit? Hindi. Sa sementeryo ako pupunta ngayon. Ay, oo nga pala, no? Ngayon nga pala yun. Pero okay ka lang? Alam mo namang lagi akong hindi okay kapag dumarating yung araw na to eh. Ay, nako. O siya, sige, kaya mo yan. Ingat ka. Salamat. Ay, pasensya ka na kung hindi ako masyadong nakakadalaw ha. Alam mo naman, busy ako sa trabaho. Saka, busy rin sa pagsuyo sa kanya. Tulungan mo naman ako. Ilambing mo naman kay Lord na sana patawarin na niya ako. Di ba bawal ka nang pumunta rito? Gusto ko lang dalawin yung anak ko. Anak? Wala kang anak. Nang dahil sa'yo kaya wala siya ngayon. Ginawa ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Ang alin? Patay ng sarili mong anak? Di ko siya pinatay. Pinapili ako ng doktor kung sinong ililigtas sa inyong dalawa. Pinili kita. Di ganun din yun. Pinili mo ko. Kaya namatay ang anak natin. Para mabuhay ka. Para ikaw ang nandito sa harapan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo maintindihan yun eh. Kahit kailan hindi ko maintindihan ang rason mo. Nangako ka eh.
Nangako ka na kahit ano man ang mangyari, yung bata ang pipiliin mo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo na nga pinatay ang anak mo. Sinira mo pa ang relasyon natin. Ang dahil dyan sa pagiging makasarili mo, Paano naging makasarili yun? Pinili nga kita eh. na dapat hindi mo ginawa. Kung yung bata ang pinili ko, alam kong hindi ko magagampanan ang pagiging magulang ko sa kanya. Kailangan niyang pagmamahal ng isang ina na kahit kailan hindi ko kayang ibigay. Ano ba kakala mo? Naging madali sa akin yun? Hindi. Paano ako pipili sa dalawang taong mahal ko? Sa pagitan ng dalawang taong hindi ko kayang mawala sa akin. Hindi mo tinupad ang pinangako mo sa akin. Kaya kasalanan mo ang lahat na nangyari. Walang ba talaga ang may kasalanan dito? Di ba ikaw din naman? Ilang beses sinabi sa'yo ng doktor na hindi mo kaya magbuntis pero ipinagpatuloy mo pa rin. Dahil gusto kong maranasan ang maging isang ina. Gusto kong magkaroon tayo ng buong pamilya. Pangarap ko yun eh. Pero sinira mo. Sinira mo, Paulo. Sinira mo lahat. Kaya nga paulit-ulit ako humingi sa'yo ng tawad eh. Kaya nga ginagawa ko lahat para makabawi sa'yo. Ikaw ang pinili ko dahil mahal kita. At kahit kailan hindi ko pinagsisihan na ginawa ko yun. Pero pinagsisisihan ko na ikaw ang pinagkatiwalaan ko sa ganung desisyon. Ginawa ko na ang lahat, Dana. Nagmukha na akong tanga sa harapan mo. Pero wala pa rin. Sadyang matigas yung puso mo. Pagod na ako. Ayoko na. Suko na ako. Tatanggapin ko na lang na kahit kailan, hindi na tayo babalik sa dati. Sa ilang beses kong sinubukan na makipagbalikan kay Dana, ngayon lang ako sumuko. Ngayon ko lang naramdaman na pagod na pala ako. Kaya tinigil ko na lahat. Hindi ko na siya kinulit at nagdesisyon na oras na para mag-move on na ako. Kahit pa sa loob-loob ko, hindi ako sigurado kung mawawala rin ba ang pagmamahal ko sa kanya. Oh, sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Baka naman nabibigla ka lang, tol. Ayaw ba akong umalis? Eh di ba parati kong inuubos yung pagkain mo? Sus, ito naman, pinapalitan mo rin naman kasi. Hindi nga, yung seryoso nga. Oo eh. Gusto ko lang makahinga. Ngayon ko lang naramdaman yung bigat ng mga nangyari. Gusto ko ng bagong environment. Sa bagay. Pero ginagawa mo na yan para sa sarili mo, di ba? Oo naman. At ikaw, sumunod ka ha. Panigurado nga hanapin ka ni Lola. Oh, sige, bahala na. Teka, ako na magbubukas. Paulo? Bakit? May bisita ka eh. Si Dana. Ha? Oh, Dana, pasok ka. Salamat. Labas lang ako saglit para makapag-usap kayong dalawa. Himala akong pinuntahan mo. Anong kailangan mo? Gusto sana kitang makita at makausap. Okay. Bakit ka umiiyak? Sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Ilang buwan ko na rin kasi itong pinag-iisipan. At nung nalaman ko na uuwi ka, nataranta ako eh. Babakasyon lang ako. Relax. Akala ko kasi hindi ka na babalik. Naisip ko lang na baka mas lalo akong mahirapan. Saan? Sa paghingisay ng tawad. Ang tanga ko kasi na binabaliwala lang kita to think na lahat ng bagay ginawa mo na para sa akin para magkaayos lang tayo. Kalimutan mo na yan. Sinubukan ko pero hindi ko kaya eh. Naging masama ako sa'yo. Pinakita ko sa'yo na galit ako sa mga nagawa mo pero may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Na mahal pa rin kita. Ano? Bakit umabot pa tayo sa ganun kung mahal mo pala ako?
Kasi galit pa rin ako. Pero na-realize ko na sarili ko lang pala ang pinapahirapan ko. Kaya Paulo, I'm sorry. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo. Sorry dahil hindi ko nakita kung gaano kalaki ang mga sakripisyong ginawa mo. Kasalanan ko lahat ng to. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Kailangan eh. Para mapakawalan ko na tong galit na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako dahil kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo. Wala na yun. Nangyari na eh. Kailangan mo lang talagang mamili. Ako naman yung bigyan mo ng pagkakataon na bumawi sa'yo kasi mahal na mahal pa rin kita. Walang nagbago dun. Ako naman nililigaw sa'yo ngayon. Ako naman ang mangungulit araw-araw. Ako naman ang paulit-ulit sasabihin na gagawin ko ang lahat. Magkaayos lang tayong dalawa. Bumalik lang tayo sa dati. Si Dana na ang sumusuyo sa akin. Bala ko pa nga noong una na magpakipot pero hindi ko rin napanindigan sa huli kaya nagkabalikan din kami. Sa ngayon, halos 1 taon na kaming kasal ni Dana at may anak na rin kami, si Princess. Sa kabila ng sakit na napagdaanan namin, sa isa't isa pa rin pala ang bagsak namin. At masaya ako na hindi na uwi sa lahat ang mga pagtsatsaga ko. Bumalik lang siya sa buhay ko. Maraming salamat sa inyo mga idol sa pagbigay ng oras na mapakinggan ang kwento ko. Salamat din sa lahat ng bumubuo ng Dear IFM. Mabuhay kayong lahat. Nagmamahal. Paulo. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampag-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.